oras ay ihayag, sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian, kanyang pagkahirap. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin, kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang, oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirap. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian, kanyang pagkahirap. A blessed evening to all. Welcome to another episode of Oras ng Katotohanan Classics. Alam naman natin na sa dami ng pinagdadaanan natin sa buhay, school, family, friendships, minsan we feel lost, tired, or empty. But today, we're here to be reminded of one very important truth. May pag-asa, may pag-ibig, at may kaligtasan. Tonight, let's pause and reflect. Sa mundong puno ng pressure at uncertainty, God offers us something greater than temporary happiness, salvation. As we begin, let us prepare our hearts and minds for the message that will remind us of God's grace,
love, and gift of salvation that He freely gives. Ako po si Pastor Rod Surilla at sa gabing ito, ating pakinggan ang mensaheng hatid ng ating late apostle, Arsenio T. Ferriol, ang guro ng Oras ng Katotohanan Classics. Binabati namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, muli nating bubulayin ang tungkol sa kaligtasan. Maraming mga tao ngayon ang nagbabasa ng Biblia at sila'y naniniwalang sila'y ligtas na. Ngunit, dahil sa kawalan nila ng patuloy na pag-aaral, ang kanilang pinapaniwalaang kaligtasan ay hindi pa rin nila naunawaan. Sa katunayang hindi nila maipatotoo, sapagkat kung sila'y magpapatotoo, hindi nila kayang sagutin yung maaring maging katanungan sa kanila. Ngunit, pagka malimit ang ating pag-aaral, ang kaligtasang alam natin ay hindi lamang natin alam, kundi alam din natin na ito ay ipaliwanag tungkol sa mga nagtatanong ng pag-asang ito sa atin. Babasahin natin ang mga naunang Kristiyano o mga alagad ni Kristo, kung gaano sila kahanda na magpaliwanag sa pag-asang nasa kanila. Sa unang Pedro, pangkatatlo, at ang talata ay 15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon. Sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit may kaamuan at takot. Ito mga kapatid ang dapat na ating nagagawa sa ating nalalamang pag-asa, lalo na ang kaligtasan. Kinakailangang maipahayag natin sa matuwid na pangangatuwiran batay sa kasulatan yung ating pananampalataya. Kaya't sa pagkakataong ito, patuloy nating bubulayin ang tungkol sa kaligtasan at ganito ang salitang atin ang pinagmula noong nakaraang pag-aaral sa Lucas pangkat-19 at ang talata ay 10. Sapagkat ang anak ng tao'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Narito ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. At alam natin na sa pagbubulay ng salita ng Diyos, lumalawak din ang ating kaalaman tungkol sa pagkakilala sa Kanya. Sapagkat sa salitang nabasa natin, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Katunayan, sa ibang nagbabasa ng Biblia, yung salitang naparito, hindi nila tinatalakay kung saan nanggaling. At ito ay atin ang nabanggit kung saan siya nanggaling, kung siya baga ay gaya natin, na naparito o naparoon, mula sa isang lugar patungo sa isang lugar o sa isang dako, na ang tinutukoy ay ang horizontal travel. Kahit ikaw ay galing sa Amerika, ikaw ay naparito, horizontal pa rin yan. Dako sa dako. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, saan ba siya nanggaling? Ang kanyang pinanggalingan ay hindi mula sa isang bahagi ng lupa. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa Juan pangkatatlo at talatang 13, ganito ang sinasabi ng kasulatan, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Si Kristo pala ang pinagmulan, hindi from horizon to horizon, kundi vertical. Ang sabi, no one ascended to heaven, except he who came down from heaven.
Sinong tao ang kilala ninyo na galing sa langit? Ang Panginoong Jesus, siya ay nanggaling sa langit. Kaya naparito siya, galing sa langit, naparito. Paano siya naparito? Paano? Galatia, pangkat 4 at ang talatay 4. Nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Yung anak ng Diyos sa langit, sinugo mula rin sa langit, papunta sa lupa. Palagay ko naman, may papahayag ninyo ng tamang-tama bakit ang inyong pananampalataya na ang Kristo ay hindi gaya ng tao na galing sa isang lugar dito sa lupa, pumunta sa isang lugar sa lupa. Yung dako na kanyang pinanggalingan ay langit at walang gaya niya na ang sabi niya ay tagalangit. Meron bang taong tagalangit? Wala. Tayo, pupunta sa langit. Pero tayo, tagalupa. Magandang malaman natin yan na ito palang si Jesus na kanilang ipinako sa krus. Bakit ipinako sa krus? Taong-tao, inaangkin niyang siya ang Kristo. Nang ibig sabihin ng ang Kristo ay yung anak ng Diyos na mula't-mula pa, bago pa ang pasimula, mga kapatid, siya'y pinahiran ng Diyos. Siya'y kaanyo ng Diyos. Siya lamang ang galing sa sinapupunan ng Diyos. Ang kanila naman paliwanag niyan, ibababa ng kaunti. Si Lazarus din daw ba nasa sinapupunan din ni Abraham? Na ang ibig sabihin lamang ng sinapupunan, mga kapatid, ay isang dako. Aba, pagka ang sinapupunan ng Diyos ay ang kahulugan lamang ay isang dako, ang mga anghel pala lahat yan galing sa sinapupunan ng Diyos. Hindi naman sila galing sa sinapupunan ng Diyos, nilikha. Angels are not did not came from the bosom of the Father. Ang nanggaling lamang sa kanyang sinapupunan, sa Juan 1 at ang talatay 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya nagpakilala sa Kanya. Siya ang galing sa sinapupunan ng Ama. Praise the Lord. Ibang pakahulugan noong sinapupunan ni Abraham na ang ibig sabihin ay dako. Iba naman ang ibig sabihin ng pinanggalingan ng anak sa sinapupunan ng Ama. Purihin ang Panginoon. At siya lamang sapagkat siya ang bugtong ng ibig sabihin, only He who came from the bosom of the Father. Kaya nang siya naman ay suguin, naparito siya para magligtas, siya naman ay ipinaloob sa sinapupunan ni Maria para magkaroon ng katawan yung Kristo na nasaan yung Diyos para mag-anyong tao. Kailangan siya ay magkaroon ng makalupang ina. Ngunit si Maria, ang birhin o ang dalaga, si Maria na dalaga ay naglihi at ating babasahin kung siya ba'y naglihi na gaya ng tao, kung siya ay naglihi na gaya ng sa tao, hindi siya galing doon. Galing lang sa tao. Lahat galing sa tao. Lahat ng tao galing sa tao. Sa sinapupunan ng kanyang ina. Yan siguro ang hindi alam nitong mga gustong maging Kristo rin. Mga kapatid, hindi masamang maging bida. Sana lahat ng tao bida. Bakit? Ang mga bida, di ba hindi gumagawa ng masama? Ang problema sa tao, halos kontrabidang lahat.
Naglulukuhan sila eh. Kaya gusto ko nga sana lahat ay bida eh. Pero huwag naman nilang aangkinin na sila ang Kristo. Sapagkat parang may kaunting diferensya ang isip o hindi nakakaalam. Ang Kristo nang magkatao ang tao, anak ng dalaga. Lahat naman itong mga nagkikristo, palagay ko nababago na ang isip nila eh, sa pakikinig sa oras ng katotohanan. Gawa ng kinukunan din lang ng taping, ang ating taping. Ano sabi ko? Na ang Kristo na anak ng Diyos, nang magkatawang tao, ipinanganak ng dalaga, ay ganito ang sinasabi ng kasulatan. Huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu. Itong mga ina ng mga nagkikristo-kristo ngayon, ang kanyang sa sinapupunan ay kay Mister. Oh, nadagdagan dati Mrs. lang, Ngayon, may Mister pa. Oy, kayong mga nagsasabing kayo ay Kristo, at kayong mga napapariwara, mga kapatid, baguhin ninyo ang isip, kaya nga may oras ang katotohanan. Ito naman ay hindi paninira, ipinapahayag lang natin ang totoo. Na nang si Kristo'y naparito, galing sa langit, pero para magkaroon ng kaanyuang tao, may laman at dugo, kinakailangan ilagay sa sinapupunan sa pamagitan ng Espiritu doon sa sinapupunan ng dalaga. Purihin ang Panginoon. Napakaganda pala ang katotohanang napapaloob diyan sa kaligtasan. Na ang ating tagapagligtas ay hindi taong basta pinahiran. Alisin natin yung basta. Hindi taong pinahiran, kundi anak ng Diyos na pinahiran at nagpakababa, nag-anyong tao, at nung siya mag-anyong tao, ang sabi niya, ipinahayag niyang ako ang Kristo. Na ang ibig sabihin, God and Christ want all men to know that this Jesus is the Christ. Kaya ito rin ang ibinalita sa kanila ng Panginoon. Ako ang anak ng Diyos. Bago si Abraham ay ako na. Ako'y galing sa Ama. Ako'y isa lang. Wala akong kadubol. Ako, yaong inihula na darating. Yan. Nagalit si Caiaphas, nagalit si Herodes, nagalit si Pilato, nagalit ang lahat ng puno ng relihiyon, mga kapatid, at siya ay hinuli at pinahirapan, hinatulan na sinungaling at mapagpanggap. Kawawa naman ang Panginoon. Mabuti pa itong mga bulaang Kristo ngayon, hindi hinuhuli. Yung tunay na Kristo, hinuli. Hallelujah. Kuminsan ang katotohanan talaga, parang merong irony, di ba? Yung totoo, napasama. Yung masama, naging totoo. Talagang dito sa lupa, lugar ito ng mga sinungaling Itong lupa, mabuti pa lang, mga kapatid, at tayo iniligtas ng Diyos sa espiritu ng kasinungalingan. Iniligtas tayo sa dyablo. Purihin ang Panginoon. At tayo ngayon ay naging makatotohanan. Tama lang ang ating pamagat sa ating pagpapahayag ng mabuting balita. Oras ng katotohanan. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang pagparito ng Panginoon. Ang sumunod na ating aalamin, nang si Kristo ba ay naparito, ang sumunod na dapat nating malaman meron na ba siyang iniligtas? Gawa ng ang mga relihiyon ngayon, maliligtas ka. Join us and you will earn merits to be able to enter the kingdom of God. Yun sabi nila. Kaya ang ating tanong ngayon, nang si Kristo ba ay naparito? Mga kapatid, meron na bang iniligtas siya? O baka sabihin ninyo, Pastor, napakinggan namin yan. Yung kanina, napakinggan na ninyo yon. Kaya nga inuulit ko para mamaster ninyo.
Pero ito, hindi pa nyo napapakinggan. Alam ko ito, may notes ako eh. Ngayon ko lang ito in-inject. Kumbaga, pinapayaman ko yung ating pag-aaral sa katotohanan. Meron na ba siyang iniligtas? Noon, ang sabi ko, yung mga sumampalataya noon, nangaligtas yun. Pero ginawa kong maliwanag na ang sabi ko ngayon, mula ba noong siya'y dumating, meron na ba siyang iniligtas? Ito, babasahin ko sa inyo. Tungkol kay Zacchaeus. Ang sabi mga kapatid sa Lucas, pangkat 11 at talatang 4 hanggang sa talatang 9. At tumakbo siya sa unahan, si Zacchaeus, at umakyat sa isang punong kahoy na sikamoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang yaon. At nang dumating si Jesus sa dakong yaon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat na nangagsasabi, siya'y pumasok na nunuluyan sa isang taong makasalanan. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa kanya ng Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ibibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Narito mga kapatid, sa ating teksto na, sapagkat ang anak ng tao'y naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang tanong, mula ba noon may mga nangaliligtas na o nangaligtas? Sinasabi sa atin sa talatang 9. At ang sabi, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. Dumating sa araw na ito ang pagkaligtas. Hindi sinabing darating sa bahay na ito ang pagkaligtas. At yan ngayon ang mga relihiyon na nangangaral ng Ebanghelyo, ngunit ang kaligtasan ay sa hinaharap. Ngunit dito mga kapatid kay Kristo, si Zacchaeus ay kanyang nasumpungan. At ang sabi, sa araw na yon, siya ay nabilang sa mga nangaligtas. Nasa kanya na yung kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Ngayon, bakit kaya? Sapagkat siya ay nagbigay ng kalahati ng kanyang kayamanan? Mga kapatid, sapagkat siya ay sumampalataya. It's not because he has given his one half of his wealth to the poor, but because of his faith in Christ. Hindi lamang siya naniwala tungkol kay Jesus, naniwala rin siya higit sa lahat ng buong paghanga na ito ang tagapagligtas ng sanglibutan. Purihin ang Panginoon. Iba yung ikaw ay naniniwala tungkol kay Kristo. Iba yung ikaw sa iyong pananampalataya ay masasabi mong ikaw ngayon ay hindi lang naniniwala. Ikaw ay na kay Kristo. Purihin ang Panginoon. At pwedeng sabihin mo ang pangako ng Panginoon na siya ngayon ay nasa iyo. We are in Christ and Christ is in us. Bakit masasabi nating siya ay nasa ating mga puso? Sapagkat tayo ay tahanan o templo ng Diyos sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang tayo miyembro ng isang relihiyon. Higit sa lahat, tayo ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa atin. Sa atin si Kristo ay isang persona na kasama natin at sa atin ay nananahan sapagkat ang kanyang espiritu ay ibinigay sa atin.
Saan ngayon ang Panginoon? Where the Spirit of the Lord, Christ is there. Bakit? Sapagat si Kristo ngayon ay Espiritu. Because Christ today is the Spirit. And where the Spirit, there is freedom. There is salvation. Purihin ang Panginoon! Lahat ay nagnanais na matamo ang kaligtasan. Ngunit hindi lahat ay napapanatilihan at naiingatan nito. Salamat sa Panginoon dahil tayo ay palaging nabibigyang linaw at gabay kung paano mapanghahawakang matibay ang napakagandang regalong ito ng Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita na lagi nating napapakinggan sa programang ito mula sa puno ng sambahayan, ang ating yumaong apostol Arsenio T. Ferriol. Kaya naman, patuloy po nating pakinggan ang kanyang mga mensahe sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang po ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Patuloy nating panoorin at suportahan ang relaunch ng ating flagship program, ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol, tuwing linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Ako pong muli, si Pastor Rod Surilla. Magandang gabi sa ating lahat.